This is your language of desires. May ikukwento ako sa inyo guys. Actually, nangyari lang to recently. Simple day lang dapat. May doctor's appointment kami. Oo, and since may appointment si hubby, sabi ko, isama na natin yung mga bata. Para kahit papano, family day na rin. Exactly. So, after the appointment, nag-decide kami na kumain muna sa isang restaurant sa mall. Alam mo yung typical family moment, kumakain, nagkukulitan yung mga bata. Tapos, after that, sinamahan namin sila sa arcade. Syempre, pag may arcade, aminin nyo, wala na excited sila. Habang naglalakad kami papunta doon, biglang may nag-chat sa akin. Tapos, nung binasa ni hubby, bigla siyang napatingin sa akin. Oo, kasi yung message niya, sabi niya, "Bro, nakita ko kayo sa mall." And I was like, huh? Talaga? So, ako naman, napaisip ako. Sabi ko, wait, nakita mo kami? Pero, hindi siya lumapit. Ayun nga yung point. Sabi ko pa kay wifey, bakit hindi siya nagpakilala? Actually, natuwa pa nga kami. Oo, kasi isipin mo, may nakakakilala pala sa atin outside. Pero ang funny part, hindi namin siya ma-replyan. Oo, kasi that time, naka-restrict yung messenger namin. So, parang nababasa lang namin, pero hindi kami makasagot. Kaya habang naglalakad kami ni hubby sa mall, napag-usapan namin, Sabi ko kay wifey, alam mo wifey, okay lang naman sa atin kung may makakilala sa atin sa labas. exactly. Guys, just to be clear, hindi naman kami artista. Hindi rin kami elitist or snobbish personalities. Normal couple lang kami na nagsha-share ng stories about the lifestyle. Kaya kung makita nyo kami somewhere, mall, restaurant, kahit saan, Okay lang talaga kung lalapit kayo. mas okay pa nga yun. Imagine someone walking up to us and saying, Hey bro, ako nga pala si ganito. Nakikita ko yung mga posts nyo. or sabihin nyo lang, nabasa ko yung stories nyo. Honestly, nakakatouch yun. Kasi ibig sabihin, may mga taong nakaka-relate. Or may mga taong natututo sa mga sinishare natin. And here's the thing, hindi kailangan may agenda agad. Hindi kailangan may expectation agad. Sometimes it's just about saying hi, Making friends. building connections. Kasi sa totoo lang, yung community na to, hindi lang naman about fun. It's also about friendship Trust. and respect. May mga tao pa nga na kahit nagkausap na kami online, tapos nag-pass kami sa kanila, They still say hi. they still stay friends. And honestly, we respect that a lot. Kasi ibig sabihin, hindi lang katawan ang habol. They value the connection. So, sa mga susunod na makakakita sa amin somewhere, Huwag kayong mahihiya. approach lang kayo. Basta respectful. At walang bad intentions. Because we're always open to meeting new friends, Sharing stories. sharing knowledge about the lifestyle. And building a stronger community. By the way, dun sa guy na nag-chat sa amin that day, Kung naririnig mo ito, kudos pa rin sa'yo, dude. sayang lang talaga. Hindi ka namin nakita. Lugi kami dun ha. Next time lapit ka na. Promise, hindi kami nangangagat. Well, Depende. ako si Carlo, And this is Ina. and this is your Language of Desires. Tonight, may narinig ka na naman na kwento. Isang kwento ng curiosity, ng temptation, at ng mga lihim na gusto nating tuklasin. Minsan, hindi mo kailangang pigilan ang desire mo. Kailangan mo lang maintindihan kung ano talaga ang sinasabi nito. Kasi sa bawat tingin, bawat hawak, bawat sandaling nagpakainit ng damdamin, May wika na hindi sinasabi ng salita pero ramdam ng katawan. at kung nagustuhan mo ang kwentong to, don't forget to like Share at subscribe. at i-follow mo na rin ang page namin para sa mas marami pang kwento na magpapakilig. At magpapainit ng imahinasyon mo. This is your Language of Desires.